Hello all signs, ito yung inyong gabay, timeless gabay, kasi hindi ko lalagyan ng date, okay? This is your timeless gabay for the next 7 days. Thank you so much all signs for all your support sa continuous na pagsubaybay. I'm always grateful, malaking tulong po yung mga nag-like, follow, nag-subscribe, mga palaging nag-share ng mga readings ko, nagko-comment, nagre-react sa mga readings natin, and also yung mga nag-a-avail ng private readings, membership, subscription, yung mga nagbibigay ng stars, super thanks, and also yung hindi nag-i-skip ng mga ads or commercial sa ating mga videos. Thank you all so much. Regarding private readings, just visit my official FB page. Kayo po yung magsuggest sa akin at mag-send ng direct message. Remember, marami pong gumagaya na fake accounts sa aking page. So, kapag merong nag-message request sa inyo, friend request, that's not me. Yun yung mga impostor, okay? So, maging aware, don't get scammed, okay? So, let's start with Aries. Ano yung mga mensahe for you, Aries? Okay, Aries, meron ka ditong Gemini, Libra, and Aquarius energy. Baka meron ka niyan sa iyong birth chart or meron kang person or people na na-encounter na ganyan yung mga signs nila. Okay. Just don't do something, Aries, that ire-regret mo later. Okay, some of you are suffering emotionally. I don't know, there is emotional baggage mentioned here sa iyong card. Some of you are feeling regret, no? It could be related to something in the past, like a trauma or ewan ko, basta something that happened in the past or recent past. Some of you are still in pain, trying to heal or in the healing process. Some of you are feeling regret, guilt, or some of you are feeling intense emotions, no? Pwedeng may mga baggages kasi may mga unresolved issues or unfinished business dito. It could be a romantic connection. It could also be not, no? Just take only what resonates. Basta something here is most likely to affect you emotionally. Ano man itong nangyayari na to, naganap in the past or magaganap pa lang, no? Just remember that hindi ko saklaw kung kailan yung magiging timing na magte-take effect sa inyo itong mga reading. Para sa iba, nagdaan na. Para sa iba, nangyayari pa lamang. Yun, para sa iba, magaganap pa lang. Okay? So, it could be your energy or energy ng person na nakakadeal mo. No? If this is a romantic connection. And also, meron kang Ace of Swords dito. Yes, you will soon gain clarity about something. Kaya nga, if you're suffering, no, dahil walang closure, eto na, paparating na siguro yung answer na hinihintay mo, paparating na siguro yung confirmation, yung clarity, kaliwanagan about this issue or situation. There is a aha moment or epiphany. You will overcome a problem or a challenge, kasi yun din naman yung indication ni Ace of Swords, no? Or maybe something will cut through your mind, something na like a sudden realization or a sudden burst ng ewan ko, parang may idea, no? Light bulb moment, parang ganyan. So, there is also an indication na kailangan mag-take ng decision or action. Okay? So, in this case, action speaks louder than words, no? Ito yung indication ni Sword. So, this is a yes card. If may katanungan ka sa isip mo. There are matters to be considered here. I-analyze, pag-usapan, i-communicate. Kailangan, siguro may mga importanteng pag-uusap, mensahe, or decision making. Okay? Or something na kailangan ng tapusin, putulin, i-deal with, harapin.
Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. This will be your timeless gabay for the next 7 days. Kahit kailan mo ito matagpuan or kahit kailan makarating sa itong reading na to, timeless ito. Panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa, yung intro. Kung interesado ka sa private readings. Maraming salamat, Taurus, for your support. Huwag mong kalimutang mag-subscribe, like, follow. Pakishare na rin itong ating reading. Pwedeng energy mo to, energy ng person na nakakadeal mo, ha? For some of you, tapos na. For some of you, kasalukuyang nangyayari. For some of you, mangyayari pa lang. I don't have any control kung kailan ang timing nito sa inyo. I'm just here to read the energies to you na nakasagap ng cards. So, based dito, you have the 10 of Wands, you have the 7 of Cups, there is Sagittarius energy and also Scorpio energy. Okay, so there's a need to release, no? It could be that you are overburdened, stressed, nabibigatan, nahihirapan, na-overwhelmed, no? What else? Basta there is something here na mabigat na energy and siguro kailangan mong i-unload, bawasan, pag-aangin, no? Oh, there is a need to readjust, release, reduce. Oh, and you need to set your priorities straight according to your card here. You need to also delegate responsibility kasi baka ikaw lang ang umaako ng lahat or sa'yo lang nakapatong lahat yung burden, no? Kasi yun yung indication ni 10 of Wands. Okay? So, may mga matters dito na kailangan mong ayusin. Ano yung mga priorities mo. Okay? And with the 7 of Cups, there are many opportunities possible, mga opportunity na paparating sa'yo, or it could be na nag-i-imagine ka ng iba't ibang klaseng eksena, scenarios, no? It could be that you're daydreaming, thinking of possibilities, what if ganito, ganyan. So, there are options here, Taurus, pero you need to trust your, intuition sa pagpili na itong mga bagay na to. And in this case, sa nakikita ko, pwedeng iba sa inyo baka nadadala kayo ng illusion or nako-confuse kayo dahil nga siguro iba-iba yung eksena or possibilities na nandyan sa harapan ninyo. So siguro bahala ka nang mamili, mag-decide, no? Minsan alam naman natin yung tama pero may mga time na mas pipiliin pa rin natin kung ano yung tinitibok ng puso natin. Okay? Next is Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. This will be your timeless gabay for the next 7 days. Kahit kailan kahit kailan ka matagpuan na itong reading na to, as long as karating sa'yo, baka para sa'yo talaga yung mga mensahe dito. At Gemini, panoorin mo yung intro, pinaka-umpisa or pinaka-dulo or nakasulat sa description kung interesado ka sa private reading ko. And please don't forget to like, follow, subscribe, or leave a comment. Pakishare na rin itong ating reading. Okay? Pwedeng energy mo to, energy ng person na nakaka-deal mo. Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kung hindi mo alam, search mo how to calculate your birth chart. Pwedeng sa iba, past na. Pwedeng sa iba, present pa lang nangyayari. Or iba, mangyayari pa lang in the future. Hindi ko kontrolado yan. Tagabasa lang ako, mensahero. So, yung mga signs na meron dito, baka meron kanyan sa Sun, Moon, Rising, Venus signs mo, or person na nakakadil mo, may Aries, merong Virgo energy. Oh, so, there is something na hindi mo inaasahan na mangyayari. Or it could be that this person you're dealing with is very unpredictable. Pwedeng, pabago-bago. Back and forth. May ganung energy, whether this is a situation or person that you're dealing with, or maybe you're ikaw, yung emotions mo, yung pag-iisip mo. So, there is inconsistency. There is something na pabigla-bigla, na hindi inaasahan, may ganyan. Okay, so, meron ditong something na kailangan alamin mo yung worth mo. Alamin mo kung anong deserve mo. Kasi parang you are trying hard, no? You're trying too hard para dito sa bagay na to, sa sinasabi dito sa isang card mo. Hindi ko alam kung
Mawawalan ka na ba ng respeto, pagpapahalaga sa sarili mo, self-love? Kasi it seems na yun yung sinasabi ng card mo. No? So, wag mong isipin na ikaw ay not enough. Wag mong isipin na hindi ka deserving para magpaka-desperado. Desperado ka dito sa sitwasyon na to or sa tao na to or sa connection na ito. Okay? Remember na you are worthy and you deserve. No, you deserve better. Gemini. Pwede ba nawawalan kayo ng kumpiyansa sa sarili nyo, confidence, self-worth, self-love, self-respect. Okay? Or there could be a situation here na kailangan mo talagang mag-effort, mag-work hard para ka namang hirap, no? Na para ka namang namamalimos, parang ganong energy. Okay? Next is Cancer. Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. This will be your timeless gabay for the next 7 days. This is a timeless reading kahit kailan naman makarating sa iyo ito. Pwedeng past na sa iba, pwedeng kasalukuyan pa lang, pwedeng mangyayari pa lang sa iba. It could be your energy or energy ng person na ka-deal mo. Kung interesado ka sa private reading, tingnan mo na rin yung mga nakasulat sa description or yung sa pinaka-umpisa, intro or pinaka-dulo. Okay? At don't forget to like, follow, subscribe, pakishare na rin itong ating reading. It will be a big help para sa aking page, okay? So, mga signs na nakikita ko dito, pwedeng Sun, Moon, Rising, Venus signs mo yan or sign ng person na nakaka-deal mo. May Gemini and also Sagittarius. So, mukhang meron ditong magbabago isip or parang mahihimas-masan, maliliwanagan, magkakaroon ng aha moment or realization, no? Kasi parang may awakening dito eh. Aha moment. Okay? So, yung tipong, suddenly, biglang sumagi sa isip mo, ganito, ganyan. Or, all of a sudden, na-realize mo, okay, ganito pala yon, ngayon naiintindihan ko na. So, parang may realization, aha moment, okay? So, may mga bagay na dapat nang i-release dito or kailangan mo nang i-break free, makaalis dyan sa ganyang situation or connection. Kailangan mo ng matinding mental strength dito, tapang, lakas ng loob, determinasyon. Depende kasi sa iyo ito eh, kung hanggang kailan ka magiging stuck dito sa ganitong connection or situation or situationship, no? You need to take back your power. Pakawalan mo na yung sarili mo dito or pakawalan na yung dapat pakawalan. Or maybe a situation wherein kailangan mo iligtas sarili mo, tumakas talaga as in umiskapo. Okay? Meron dito mga self-limiting beliefs, restrictions, pagkaka-entangled, pagkaka-stuck, inability na makagawa ng way out, makakilos, kawalan ng power sa sitwasyon mo, sa sarili mo, yung mga ganyang klaseng eksena, May mga bagay din ditong nakapending, nakabitin, nakatenga, nakapos. So, it could be na may mga pagpapaliban or postponement or delays. Okay? And meron din talagang energy dito ng sacrifice or yung willingness na ipaubaya, i-release na lang, bitiwan na lang. Okay? Cancer. Next is Leo. Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers Leo. This will be your timeless gabay for the next 7 days. This is a timeless reading kaya kahit kailan makarating sa ito. Pwedeng sa iba tapos na, pwedeng sa iba nangyayari pa lang, pwedeng sa ibang mangyayari pa lang. Wala akong control dyan dahil general reading lamang ito. Iba-iba yung timing kung kailan mangyayari sa inyo. Okay? Or pwedeng hindi talaga siya mangyari at all. So, take only what resonates. And if you are interested to avail my private reading, pakipanood yung intro ng ating video, pinaka-umpisa, pinaka-dulo, or yung mga nakasulat sa description. And please, don't forget to like, follow, or subscribe, and pakishare itong ating reading. It will be a big help. Thank you. So, you have your Knight of Swords and Death card. So, yung mga signs na napipick up ko dito, either energy ito ng person na nakakadil mo, or energy mo, it could be your Sun, Moon, Rising, or Venus sign. So, may Gemini, merong Scorpio.
Okay, huwag kang magpatumpik-tumpik kasi baka ma-miss mo yung opportunity, Leo, kung babagal-bagal ka, kung ikaw ay natutulog sa pansitan, no? O baka magsisi ka, mapalagpas mo to. Someone here is, ewan ko, magaspang kumilos, pagkabastos. Or someone here is binobola ka lang, no? Pwedeng hindi siya totoo yung sinasabi niya. Drawing, pwedeng insincere sa itong person na to, romantic man tong connection na to or not, no? Or someone might hurt your feelings or may mga masabi na ikaw, pwedeng may masabi ka or may masabi sa'yo na makakasakit, no? Or someone who is bastos, sarcastic. Okay, you must avoid yung pagiging impulsive, no? Pwedeng iba dito, baka feeling ninyo or nakakaranas kayo ng pangbubuli. Okay, there is a delay pagdating sa lakad, sa travel, or ano man itong action or movement na ina-expect mo. There is an ending with the death card. Hindi ko alam ko, kasi ending and new beginnings ang death card eh. Okay, so pwedeng iba sa inyo, dumaraan kayo sa period na ganon. Merong something na i-let go, something na nag-end, and meron ding something na dapat tanggapin, harapin, simulan na panibago. Like a new chapter, no? Something, a chapter will end and then another chapter naman will unfold para sa iyo na dapat mong kaharapin. There is transformation kasi death card is about renewal. Merong something na biglaan na pagbabago o abrupt na ending, no? Biglaang ending, biglaang pagbabago. Pwedeng iba, this is a separation or breakup. Pwedeng iba naman, nagsisimula. Panibagong chapter, beginnings or endings, okay? Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers, ito yung timeless gabay mo. For the next 7 days, kahit kailan makarating sa itong reading na to, timeless naman ito. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers. Pwedeng sa iba, tapos na. O yung iba, nangyayari pa lang or mangyayari pa lang. Wala akong control kung kailan mangyayari sa inyo. Tagabasa lang ako, no? At pwedeng yung iba, hindi talaga actually mangyari. So, take only what resonates. Kung hindi tumutugma, it means na hindi talaga para sa'yo. And if you're interested to avail my private reading services, pakipanood yung intro, yung pinaka-umpisa na itong video, or pinakadulo, or yung mga nakalagay sa description. Please don't forget to like, follow, subscribe. Pakishare na rin itong ating reading. Malaking tulong po. Maraming salamat. Okay, meron ka Sagittarius energy dito at saka Pisces. Okay. It could be that there is something na big deal or major na mangyayari or paparating sa iyo or nangyayari, you know, if nangyayari na siya dito sa iyong present. So, nakikita ko dito is partnership. It could be pagpasok sa business partnership, a contract signing, a relationship. And then nakikita ko dito is union ng dalawang mag-opposites eh. Okay. So, pwedeng hindi ano to eh, hindi ideal, unusual, or hindi compatible. Okay? O there is healing, recovery period para sa iba sa inyo. So, nakikita ko unti-unti nang umiigi yung kalagayan, yung sitwasyon, or yung kalusugan kung meron ng mga health matter dito. There is also a period ng pagiging at peace. Matahimik, matiwasay, may kaayusan, no? Kumbaga, walang magulo. No? May balance, may peace, may... Nakikita ko rito is kailangan, parang hinay-hinay ka lang eh. Okay, huwag mo munang biglain, no? Yan, maunti-unti lang, parang ganung energy. And with the moon card, there is something here that is hidden. Okay? Mysterious, no? Something na hindi lingid sa kaalaman mo. Something na nakatago, no? I don't know if meron kang tinatago or merong tao na may tinatago sa iyo, meron silang pinagtatakpan, or this is a period ng pagiging unsure, no? So pwede rin namang may deception dito kung talagang
May nangyayaring taguan dito, may hindi sinasabi. Oo. Okay, so yun lang yun. Ibig lang sabihin, merong nangyayari na hindi mo alam. Sinisikreto or tinatago sa'yo on purpose, Leo. Okay, next is Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Ito yung timeless gabay mo. Hindi ko nilagyan ng petsa kahit kailan makarating sa'yo. Itong reading na to, as long as nakarating sa'yo, baka para sa'yo yung messages. Kung hindi tumutugma, wag ipilit. Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Pwedeng energy mo to or energy ng person na nakakadeal mo. Para sa iba, tapos na. Para sa iba, nangyayari pa lang. Para sa iba, mangyayari pa lang. Hindi ko hawak yan. Timing kung kailan darating sa inyo tong mga to. Or pwedeng hindi talaga dumating at all. Hindi mangyari. Okay? If you're interested sa private reading ko, panoorin mo na lang yung intro or pinakadulo or yung mga nakalagay sa description. Nandyan lahat ng details. At don't forget to like, follow, or subscribe if you're new here. Pa-share na rin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat, Virgo. So, Virgo, meron ka ditong Aquarius energy and the Aries energy. Parang meron something dito na naho-hopeless, Virgo. Ikaw ba yun? Nakakaramdam ka ba ng kawalan ng pag-asa? Nawawalan ka na ba ng confidence dito sa bagay na ito na inaasahan mo, ina-expect mong mangyari? Okay? Pwedeng nagdedwell ka sa iyong negative thoughts. That's the reason bakit ka nagiging hopeless instead na ikaw ay mag-think ng positive, no? Pwedeng iba naboboard lang naman, hindi naman ganun ka serious, no? Pero yun lang. Parang ano lang nawawalan ka na ng confidence ng pag-aasa dito sa bagay na to or situation na to. Or pwedeng nadadown ka, nawawalan ka ng inspirasyon or nadedesperado, natatagalan na masyado, no? Kasi may pagka-bored, may pagka-inip eh. Okay? So, keep the faith lang. Di ba? Siguro yun na yung masasuggest sa'yo na itong card na to. And with the Two of Wands, hindi pa naman kumbaga, hindi pa naman siguro ganun ka-hopeless yung sitwasyon, pero pwedeng yun yung nararamdaman mo dahil lang naiinip ka na, no? Minsan may mga time talaga na hindi darating agad-agad. So, you need to be patient, no? Gintay ka lang muna. Huwag kang mawalan ng pag-asa dito sa bagay na ito or situation na to. There is Two of Wands energy. So, this is pagpaplano, strategies, no? So, there could be an opportunity na darating sa'yo. Baka may dalawang options ka dyan, no? Na kailangan mong mag-decide, mamili, weigh your options. Meron ka ring something na matutuklasan dito. Wow! So, you need to get ready. Kasi parang may something na paparating sa iyo dito. There is a need na magmamili, mag-decide. Okay? Possible na waiting period din yan, Two of Wands. Okay, Virgo? Next is Libra. Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Ito yung iyong timeless gabay. Hindi ko nilagyan ng petsa kahit kailan makarating sa iyo ito. Okay, mas maganda alam niyo yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo. Pero yung mga ibang signs, cross watchers, pwede rin naman kayo manood dito. At kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo na lang yung pinaka-intro or yung pinaka-dulo or yung mga nakalagay sa description. Andyan lahat ng details. At kung bago ka, please don't forget to like, follow, subscribe. Malaking tulong po. Especially kung isi-share nyo itong ating reading. Hindi ko kontrolado yung mga energies dito kung kailan ito mangyayari, ha. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Pwedeng past, present, or future energies yun na sasagap dito. It could be your energy or energy ng person na nakakadeal mo, Libra. Okay? So, meron ka ditong Aquarius energy. Kung meron ka man yan sa chart mo or may nakakadeal kang ganyan. And meron din Leo. So, nakikita ko, Libra, ang tatag ng energy mo dito with the Queen of Swords. Hindi ka basta-basta natitinag eh. Mentally, you are a strong person. And by heart, I know that you are a strong person. At ang iyong judgment is very clear. So, nakikita ko dito is mga matters na kailangan mong harapin ng buong tapang, pagdesisyonan.
maging honest ka. Hindi lang sa sarili mo, pati doon sa taong dinidil mo, ano. So, there is inner strength. Andito yung energy ng pagiging prangka, diretso, realistic. Okay? You could be cutting a connection, no? Sabihin na natin na, ewan ko, basta meron kang something dito na puputulin mo na eh. Hindi ka mag-hesitate kung kinakailangan at kung yun yung pinaka naiisip mo na tamang gagawin. Okay? You have the Six of Wands but in reversed position. Okay. So, this is your fall, Libra, I guess. Siguro, kung masyadong naging mataas yung expectation mo, tingin mo sa sarili mo, it could be a downfall. Or you could be dealing with the person with such energies, like kung sino man itong conceited person na nakakadeal mo. Selfish. Okay? Pero this is an indication ng failure eh. So, siguro this time hindi ka mananalo dito or hindi mo makukuha yung sa tingin mong ini-expect mo o deserve mo. Meron papansin, may payabang na energy dito or energy na narcissist kung may nakakadeal ka. Pwedeng Leo yung sign, pwedeng Aquarius. Oh, so, ewan ko, pwedeng iba nasa social media kayo, marami kayong followers. Okay? Oo, pwedeng ganun. Or parang, kilala ka eh. Parang maraming nakakakilala sa'yo dito, like, pagiging famous or a public figure, hindi ko alam. Yeah. Pero this is something na disgrace eh, nakakasira sa iyong image. I don't know. Pwedeng may mga ganyan or an incident na parang ano ba yun? May sasabihin ako, nakalimutan ko eh. An incident wherein mahihumiliate ka. Ewan ko, parang ganun ha. Sorry naman Libra. Next is Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watcher Scorpio. Ito yung timeless gabay mo for the next 7 days. This is a timeless reading kaya hindi ko na nilagyan ng petsa. Kung kailan makarating sa iyo itong mensahe na to, baka yun yung perfect timing na ma-receive mo yung mga messages na nandito. Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers, pwede rin naman. At kung interesado kayo sa private reading ko, panoorin nyo yung intro, pinakadulo or nakalagay sa description. Nandyan lahat ng details. Kung bago ka, don't forget to like, follow, subscribe, pa-share na rin itong ating reading. Malaking tulong po yan. Hindi ko kontrolado ha kung kailan magaganap itong mga nandito. Pwedeng magaganap, pwedeng hindi. Pwedeng past, present, or future energies ito. Pwedeng energy mo or energy ng person na nakakadil mo. Okay? Ako ay tagabasa lang. Kung ano yung mga energies na napipick up ko rito. So, meron ka ditong Pisces energy and Capricorn energy. Siguro pakawalan mo na yan, Scorpio. Mukhang wala na rin namang magandang may dudulot sa iyan eh, for your growth. Okay. If it doesn't serve you daw, i-release mo na yan. Okay? Pwedeng wala na talagang wala nang mangyayari dyan. Wala nang growth. It's time to move forward, to move on. It's time to let go, release. Talikuran na, iwan na. Okay? Wala nang reason para mag-dwell ka pa dyan. Okay? Kung ano may tinutukoy dyan. Relasyon man yan or what. So, you have the Three of Coins. Nakikita ko dito, wow, pwedeng bagong project, pwedeng may mga bagong mga kaopisina, bagong workplace. Nakikita ko rin na may mga mamimit kang tao. Siguro may mga tao na kailangan makisama ka, makipagtulungan ka sa kanila. Kailangan ng teamwork dito para magawa ito. This is something na hindi mo kayang gawin mag-isa. So, kailangan mong maki-reach out, collaborate, maki-team up. Okay? Makisama. Okay? So, ayan. Nakikita ko dito sa cards mo. Next is Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo for the next 7 days. Kung kailan mo makarating sa iyo ito.
Kung bago ka, don't forget to like, follow, subscribe. Pa-share na rin itong ating reading. Malaking tulong yan. At sa mga interesado sa private reading ko, tignan ninyo yung intro nitong video or pinakadulo or mga nakalagay sa description. Pwedeng energy mo to, energy ng person mo. Hindi ko kontrolado kung nakaraan na, kasalukuyan o mangyayari pa lang. Ako'y tagabasa lang. Okay? Okay, may Gemini energy dito, tsaka Sagittarius. So, nakikita ko dito is action. Kailangan kumilos ka about something. Pwede rin may biglaang travel or may, ewan ko, planado man ito or unexpected. The need to take action. Do something. Magician card, no? May mga magmamanifest dito. So, importante, hindi lang yung pagpaplano, kundi dapat gagawin mo rin. Ifa-follow through mo. Hindi lang puro sabi, hindi lang puro plano. So, importante na meron kang malinaw na vision or goal. Meron something na nagmamanifest dito. So, be careful what you wish for. Kung ano iniisip mo, pwedeng yan yung ma-attract mo, pwedeng yan yung makuha mo, mangyari, ano. Okay? Sorry naman, may umaalembong dito nagpo-flirt na energy. Okay? Hindi ko alam kung may umaaligid sa iyo, nagpapa-cute, nagpo-flirt, nagpapapansin. So, medyo mabulaklak ito, mabola, maboka. May pagka-adventurous din tong person na to. So, it could be na ewan ko kung naghahanap lang ba ng adventure to or ng thrill o yun yung dala-dala niya sa yung effect. Okay? Charm eh. Pwedeng na-charm mo siya or ikaw yung na-charm niya. Or maybe this is your energy na masyado kang excited about something. Someone who is attractive and sexy. Merong ganyan. Pwedeng ikaw yung na-attract sa kanya or siya yung na-attract sa'yo. Vice versa, ano? Okay. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo for the next 7 days. Or kung kailan man makarating sa itong reading na to, timeless naman ito. Hindi ko kontrolado to kung past, present, or future energy ito sa inyo. Pwedeng energy mo to, energy ng person mo, tagabasa lang ako. I-relay ko lang sa iyo yung mga messages. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung intro or pinakadulo or yung mga nakalagay sa description. Nandiyan lahat ng details. At kung bago ka, don't forget to like, follow, subscribe. Pa-share na rin itong ating reading. Malaking tulong po yan. Maraming salamat. Meron ka 8 of coins, which is Virgo energy. Yes. Tsaka meron ding Taurus, Capricorn. So, strong energy na earth signs ang meron dito. And nakikita ko is more on may kinalaman sa iyong work, sa iyong business, sa pera, sa kabuhayan mo. Ano man itong bagay na, pinagtutuunan mo ng attention mo, ng resources mo, or ng energies mo sa ngayon. And nakikita ko there is something here na kailangan talaga ng pagbubusisi, focus, detalyado Pagiging persistent and consistent dun sa ginagawa, yun yung importante. Some of you are self-employed. Di ko alam kung negosyante kayo or basta freelancer. So, meron kang matatapos dito na trabaho or ma-achieve. Yes, may ma-unlock ka na mastery. Pwede kang mag-level up dyan. This is staying committed sa ginagawa or dito sa trabaho. So, mag-i-stick ka talaga dyan. No? Hanggat hindi mo natatapos yan, tututukan mo yan. Okay? And nakikita ko dito is pagiging unstable with the Ace of Coins reversed. Baka may mga delay pagdating sa mga business related matters or money matters. Something na itinanim mo, ininvest mo, pwedeng may delay about the output sa bunga. Okay. Meron ditong mga bagay na kailangan pang pag-isipan ng mabuti or dadaan pa sa review process. Okay? Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay for the next 7 days. Kahit kailan makarating sa iyo ito.
Hindi ko kontrolado yung mga energies dito kung kailan mangyayari. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi, pwedeng past, present, or future energies. Pwedeng energy mo, energy ng person na nakaka-deal mo. Kung bago ka, don't forget to like, follow, subscribe. Pakishare na rin, malaking tulong. At kung interesado sa private reading ko, panoorin mo na lang intro, pinakadulo, or yung mga nakalagay sa description. Thank you very much, Aquarius. So, yung mga signs na nakikita ko rito, pwedeng meron kanyan sa birth chart mo or sign na nakaka-deal mo. Pwedeng merong Cancer, pwedeng merong Libra. Aray ko. So, may mga something dito na masaklap, besh. Mahirap tanggapin. Pwedeng iba, ito ay separation, breakup, divorce. May mga kalungkutan, may luha, or meron something na mawawala sa'yo. Basta, something na magbe-break ng iyong heart, no? Ano man yan. Paiiyakin ka. Pasasamain yung loob mo. So, nakikita ko rin dito, pwedeng iba, naiinip na kayo dyan sa kalagayan, sitwasyon ninyo. Pwedeng may mga opportunity, pero hindi ninyo pinapansin, no? Pwedeng lack of interest. Or kawalan ng mood, hindi ko alam. Some of you are dissatisfied sa kung ano man tong kinalalagyan yung situation, relationship man yan or what. Hindi kayo motivated. Yung iba pwedeng nade-depress, no? Binanggit na rito eh. So may mga low energies dito. Sadness or depression, no? O iba nag-aalangan, hindi ko alam. Parang kasing merong mga bagay presented dito pero parang hindi mo na-appreciate or may iba kang you have something in mind kaya siguro hindi ka interesado diyan, okay? Next is last but not least, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Ito yung iyong timeless gabay. Kahit kailan makarating sa ito, timeless naman ito. Pwedeng energy mo to, energy ng person na nakaka-deal mo. Pwedeng nangyari na sa iba, pwedeng nangyayari or mangyayari pa lang, hindi ko kontrolado yan kung kailan mangyayari sa inyo, or pwedeng sa iba hindi mangyayari. Okay? So, kunin lamang kung tumutugma, kung hindi tumutugma, hindi para sa'yo. Kung bago ka rito, don't forget to like, follow, or subscribe. Pa-share na rin itong ating reading. Malaking tulong. Thank you. Sa mga interesado sa private reading ko, panoorin nyo yung intro or pinakadulo or mga nakalagay sa description. Nandyan lahat ng details. So, yung mga sign na meron dito, meron kang Pisces energy and Leo. Aries, Leo, Sagittarius. Wow, may heartbreaker dito, Pisces. Whether ikaw yung mabubroken heart dito, or ikaw yung magbe-break ng heart na itong person na to. Pwedeng Pisces din, or fire sign yung nakaka-deal mo dito. Or merong some kind of situation na ewan ko hindi ka magiging happy, mafu-frustrate ka, madi-disappoint ka. Merong energy din ng pagiging obsessed, baka one-sided nga ito kasi merong binabanggit dito na unrequited lover. So, baka may mga expectations ka or may mga expectations siya pero hindi na ibibigay sa isa't isa. Meron din ako nakikitang offer dito para sa Pisces, no? Hindi ko nga lang alam kung itong offer na to ay manggagaling ba sa'yo or i-offer sa'yo. Romantic man yan or hindi. Pero para kasing may rejection. Okay? About the offer. Either ikaw yung marireject dyan or ikaw yung magre-reject ng ino-offer dito. Pero merong matinding passion dito with the Ace of Wands. So, nakikita ko dito is very nagliliyab na energy, no? Very passionate ka dito sa bagay na gustong-gusto mong gawin or ginagawa mo na ngayon. Pwede kasing sinimulan mo na or sisimulan mo pa lang. There is passion also pagdating sa connection in love or whatever you are doing. There is intense energies here, emotions, attraction. So nakikita ko dito is go for it daw, sabi. And there's something na i-ignite mo. May matinding desire, aphrodisiac. So, matinding gana, pagkagusto, no? Passion, okay? So, may engagement dito.
So, ibig sabihin, willing to take, action, move. So, there is a, something na chemistry na namumuo between you and this person. Okay? And that's all signs. Maraming salamat for dropping by to watch my readings. Don't forget to like, follow, subscribe, pakishare. Take care, love you all. God bless. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.